Isang magandang umaga po sa lahat. Kanya po ako napunta rito sa dambanang ito dahil sa isang karamdaman. Siguro po talagang inakaya ko ng Ama na magpunta rito dahil higit pa sa karamdaman ang kasakitan ng aking kaluluwa. Magdadalawang taon na po kami rito. Ang pinunta ko po rito, yung aking mata. Nasabi ng doktor, ooperahin. Pag hindi inopera, mabubulag ka. Pero natakot po ako sa doktor. Sabi ko, para yatang natatakot ako baka ako'y mabulag Ang ginawa ko po nagsakripisyo na lang po ako dito. Dahil marami pong gumagaling dito. Pero sabi ng doktor sa akin, pag hindi mo kaagad pina-opera, mata mo mabubulag ka. Pero magdadalawang taon na po, hindi po ako nabubulag. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama. Ama ng Diyos, nakakita mata ko at higit pa po roon, hindi po yun lang ang karamdaman ko. Meron po akong nervyos na higit pa sa karamdaman ko. Na pagka po ako may karamdaman nauuna pang sumumpong. Napakiwari ko po kung hindi ako gagaling mamamatay na ako dahil sa sobrang nervyos. Pero hindi po pala tayo dapat ninenervyos. Dahil ang nervyos po pala hindi sa Diyos. At yung tayo pagka pala natatakot, hindi na sa Panginoon Diyos yan. Pero kay buti ng Ama, marami pong pinagaling sa akin, higit sa lahat ang kaluluwa ko pinagaling niya. At binago rin po niya ako. Yung katauhan ko, nagulat po ako. Sabi ko, Ama, ano'y ginawa mo sa akin? Hindi ako dating ganito. Hindi ko kayang mahalin ang lahat ng kapwa ko. Pero ngayon, ba't nagagawa akong mahalin? Kahit kaaway ko, nagagawa akong mahalin. Sabi na nga ng mga kamag-anak, bakit ginagawa mo ganun sa kanila? Kaaway yun, di ka tinuturing nilang kamag-anak. Sabi ko, mali kayo, hindi ang nagmamahal lang sa inyo, mamahalin nyo. Higit sa lahat, mahalin nyo kaaway. Pero hindi po mauunawaan ng taong wala sa Diyos yun. Totoo, hindi magagawang magmahal ng isang tao pag wala ka sa Panginoon ang kaaway mo. Napakahirap pong mahalin. Subalit ngayon po, nagagawa ko na silang mahalin. Dahil sa ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Siguro, higit sa lahat, ang kababaang laob na pinagkalaob niya sa akin. Naiibig ko na ang mahihirap ibigin. At binigyan niya po ako ng kapayapaan, kapanatagan. Yung nervyos ko po, inaalis niya. Dati po, pagka yung may bagyo, sabi ko nga, kung hindi yata hihinto yung bagyo, hindi hihinto ng kakabog yung dibdib ko. Baka ako'y mamatay na, sabi kong ganun. Subalit ngayon po, nakakatulog ng panatag. Walang ganong alalahanin. At yung mga problema, inyalay ko sa Ama. Laging panatag. Kahit wala, panatag. Eka nga yung ating mga kaproblema sa araw-araw, yung mga pangailangan natin. Dati po, sobra akong mamumroblema. Ngayon po, hindi na. Inyalay ko na sa Ama. Sabi ko sa Ama, Ama, bahala na po kayo sa mga problema ko kahit nag-aaral anak ko minsan. Talagang walang-wala. Sabi ko, Ama, ikaw na po bahala sa amin. Pero hindi na po ako ninenervyos ngayon. Binibigyan na niya ako ng tatag. Sabi nga ng mga kapatid na alagad sa araw-araw, binibigyan ka ng tatag ng Ama. Totoo po pala. Magtiwala lang tayo sa Diyos na siya lang ang sandigan natin. Siya lang tanging aasahan natin. Pero sinubok po ako ng Ama kung saan ako mahina. Lahat ng kahinaan ko, sinubukan niya ako. Sinubukan niya ako sa karamdaman. Subalit hindi po ako nagpagamot sa doktor. Dito lang. Inubo po ako, mahigit 2 linggo nilagnat. Tubig lang po ang pinagamot sa akin dito. Nawala ubo ko, basta araw-araw nagtitibay lang ako dito. Kuminsan, sabi ko, pag nakapila, parang ayokong pumila. Sabi ko, Panginoon, para yung bulong ko, huwag mo po akong paupuhin sa harapan ng mga alagad, baka mapuguhan ko po sila. Kaya hiya po, sabi ko gano'n.
Awa ng Diyos, sabi sa akin ng mga kapatid na alagad, tubig lang. Ang isilid sa iyong katawan, ang iyong karamdaman, magkakaroon ng kagalingan. Totoo po, pinanaligan ko. Tubig lang po, ginamot ko sa ubo ko, yun lang. At wala nang iba. Palagi lang para tayong magtitibay sa Ama. Sa problema, napakahina ko rin po. Pero sinubukan niya ako ng sinubukan sa lahat ng problema. Pero salamat sa Ama. Binibigyan niya ako ng tatag. Ngayon po, awa ng Diyos. Nararausan ko mga problema. Basta't siya lang pala sandigan natin. Dito lang po kami nagtitibay. Sabi nga, ang Ama, siyang tibay at tatag natin. Totoo po yan. Ako po'y sobrang hina. Nung hindi po ganito'y dambanan to. Nagpunta ako sa Apo dahil may sakit po akong nervyos. 1 linggo po akong hindi natutulog. Halos 1 linggo akong hindi kumakain. Nagtura ng Apo, sabi po sa akin, ikaw ang kahinaan ng loob mo, parang isang bata. Alam niyo po, ninervyos ako. Hindi na ako nagbalik. Kung saan po ako nagpunta, kadait ko pong naubos na pera. Hindi ko po alam na ganito itong gamutan na to. Pero ngayon po siguro, kasi po lalo akong ninervyos sa sinabi sa akin Alam niyo po, siguro talagang panahon na para magtibay ako ngayon sa dambana. Siguro talagang binigyan ako ng Ama ng karamdaman para magtibay sa Kanya at pagalingin. Higit sa lahat ay kaluluwa ko. Isinuko ko sa Ama lahat ang kasalanan ko. Sabi ko, Ama, sinusuko ko lahat sa iyo ang kasalanan ko. Sabi ko, magsasakripisyo ako sa dambana mo. Siguro hanggang kaya. Siguro lagi kaming andi dito. Ang gusto nga po namin, araw-araw nakakapakinig kami ng mga banal na salita ng Panginoon Diyos. Dahil doon po lumalakas at tumitibay ang aming katawan. 2 po kami ng kasister ko na pag hindi kami napupunta, sabi namin, tara na, andun ang lakas natin. Andun ang tibay natin sa Panginoon Diyos. Totoo po, magtibay tayo sa ating Panginoon. Siya lang, sa Kanya lang ang buhay natin. Sabi ko, Panginoon, Ikaw ang nagbigay ng buhay, Ikaw ang nagbigay ng kalakasan, sa iyo rin ang kagalingan. Yun lang po at maraming salamat. Napakapalad po niya, di po ba? Dahil tayo po, kung magpapakatotoo po tayo sa Panginoon at pakikinggan natin yung mga banal na salita na ibinibigay sa atin ng mahal na Apo Kunting na nagmumula sa banal na Espiritu Santo, tayo po sa ating pong kahilingan sa Kanya ibibigay. Marami pong salamat. At ang ating pong isusunod ay ang ating kapatid na Kaps. Isang magandang umaga po sa inyong lahat sa pahapong ito. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama at nilaw po niya na sa mga sandaling ito ako ay tawagin para magpatotoo sa mga kabutihang ginawa niya sa akin. Sa akin po, nang una po akong tawagin ng Ama, dinaan po ako roon sa ako po ay hindi makalakad. Natatandaan ko pa po nang pumasok ako sa lugar na ito, doon po ako nagdaan, nakayakap lang po ako sa laig ng aking anak. Dahil talaga pong masakit ang tuhod ko, hindi ako makahakbang. Yun po ang unang-unang pagkatawag sa akin ng ating Ama.
Pagdating ko po rito, halos hindi po ako makapasok. Dahil ang naisip ko po noon, bakit kaya dati naman nung napakalakas ko, ba't ngayon nangyari sa akin yung hindi ako makalakad? Ganoon po pala. Sa buhay po natin, iba't ibang kadahilanan ang ipinararamdam ng Ama para tayo ay akayin niya. Nakaupo po ako rin noon sa unahan. Ang mahal na po naman ay nagsishare. Pagdating po roon sa eksena nung kanyang sinasabi, lalapitan po niya ako. Tatapikin po ng makaitlong ganun ang tuhod ko. Pagkatapos ay aalis. Ganun po ng ganun. At nung pong ikaitlong lapit na sa akin, tinapik po, lumayo rin ng ganun, saka po ako pinagmasdan. Saka po nagkanta. Kinanta po niya yung alam kong may magagawa ang Diyos. At saka po dinugtong yung tayo. Pinatayo po ako. At kalisabay po noon, ako'y pinalakad rito. Purihin ang Ama. Sa pangunguna po ng mahal na Apo at sa kanyang tulong, nakalakad po ako. Iyon po ang naging pasimula ng aking pagkapunta rito. At mula po noon, araw-araw, nagpupunta po ako rito. Ngunit siguro po talagang ganun. Ang Ama ay marunong sa lahat. Hindi man tayo magsalita, nalalaman niya kung ano ang kulang sa atin. Siguro po nakita na meron pa akong mga bagay na hindi ko tuwirang isinusuko. Ang ginawa po naman pinaihi ako ng dugo. Tunay po na yung mga anak ko ay natakot. Kanya dinala po ako sa doktor. Pina-check up ako. At sa pag-check up po ng doktor, nasabi na yung daw po na prostate ko, yung gawing kanan, nagkaroon ng bukol, doon daw po nag-uumpisa yung dugo. Na kung hindi ko pa ipa-opera, mauuwi sa cancer at maaaring ikamatay ko. Kaya po yung mga anak ko, gumawa po ng paraan, ipina-check up ako hanggang sa dumating po yung tiyempong sasalinan daw ako ng dugo. Pagka-opera ko, kanya yung anak kong bunso, bumili na po ng 2 bag na dugo. Pati po yung kwarto, yung oras at yung petsa ng pag-opera sa akin, iginayak na po. Ngunit, siguro po talagang ganoon. Como nga po, ang Ama, ang siyang nasa sa aking isip. Sa tuwi-tuwi na po siyang tinatawag ko. Na ang dalangin ko po sa kanya, Ama, alam ko po na ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw po ang nakakaalam kung kailan niyo ako kukuhanin. At kung ako po kukuhanin niyo, hindi po ako makakatanggi sapagkat iyon ang kalooban niyo. Kaya nga lang po ako humihiling na ituro mo po kako sa akin ang paraan para ako ay makaligtas at huwag akong maopera. Itinakda po na araw ng linggo, ipapasok ako sa ospital. Lunes po ng umaga, bibiyakin ako. Para pong hindi matanggap ng aking kalooban, meron po kaming altar sa bahay.
dumulog po ako. At doon po sa aking pananalangin, nakita po ako ng aking bunsong anak. Tatayan niya, bakit ka malungkot? Ayaw mong pa-opera. Siya nga ako anak eh. Gusto mo kang pumunta kay Apo. Matuling ko po na isagot na, oo anak. Samahan niyo ako kay Apo. At noon din po, dinala ko rito. Pagkakita po sa akin ng mahal na Apo, ang ginawa po pinatungan ako ng kamay sa ulo, saka sa dibdib, saka po sinabi sa akin na, anak, manalig ka, magtibay ka, at hindi ka pababayaan ng Ama. Saka po idinugtong, ilang taong ka na ka ngayon? Noon po ang tanda ko, 70 plus ako noon, 76, ganon. Kasi po sinabi na po noon sa akin na yun kang tumubo sa yung yan, andoroon ka sa labas ng kanan mong prostate. Kapag ka iyan inopera, automatic ka, mararama yung kanan. Yung kanan iyan ang pinanggagalingan ng ihi. Yung kaliwa, sumusuporta lang doon sa kanan. Kapag iyan tinanggal, baka hindi makaya noong kaliwa mong prostate. Pag hindi ka nakaya noon, obligado ka, mag-i-insulin ka. Matanda ka na tatang, baka hindi mo kayanin. Gano ka ang hinihingi sa iyo ng doktor? Sabi ko po, 200. Gusto mo naman kanya nga po ako nagpunta rito sa inyo para idulog ko. Kung ganoon ay manalig ka, magtiwala ka, at dito ka gagaling. Iinom lang ng 7-7. Yung pong 7-7 ang ipinainom sa akin. Wala pong anumang tabletas na ibinigay sa akin. Puro yung 7-7. Sa pamamagitan po ng 7-7, una po ang Diyos. Pangalawa po sa paggabay ng mahal na Apo. Hindi po ako na-opera. Hanggang ngayon po, nandirito ako. Malakas, nakaharap ninyo. Palibhasa po tayong tao, sabi nga nung iba, alipin ang kalimot. Nung humaba po at lumakad ang araw, nakalimutan ko na aking nagka-depresya. Nagtrabaho na naman po ako ng gusto. Ayun, bumigay na naman po nung ilang araw. Nakuha ko na pong lahat ng sakit. At hanggang sa kahuli-hulihan po ngayon, ando na ang diabetes, ando na ang sakit sa puso, ando na po ang kung ano-ano. At ang pinakamasakit po ngayon, bakit ako nagkaroon ng vertigo? Hindi ko na po sana iniintindi yung mga sakit. Panay na panalangin na lang ginagawa ko, pero nang dumating po yung pagsumpong sa akin, parang umiikot na gano'n ang kinalalagyan ko. Aba, natakot po ako. Dali-dali na naman po akong nagpunta sa mahal na Apo. Siguro po, hindi lang masabi ng mahal na Apo, matigas ang ulo mo kasi anak Kanya ayang ka na naman. Dinala ko na pong lahat yung gamot ko sa ospital. Nako, ka ng Apo, napakarami naman yan. Kang ganun. Hindi lang po diniretso sa akin, hintuan mo yan. Pero napakarami naman kanyan. Apo, kanya ko kako dinala rito sa inyo para ipakita kung itutuloy ko pa ito o hindi na. Dahil yung mga gamot na yun, sa totoo lang, 1,800 po. Hanggang 1,900, linggo-linggo po yun. Wala naman po akong hanap buhay.
Nang magkaganon po, bumalik ka bukas. Babanyusan kata. Binanyusan po ako ng mahal na apo ng iyelo. Ikatlong araw pa lang po, wala na akong nararamdamang vertigo. Nawala na pong lahat yon. Ganoon po kalakas ang Ama pagka bibigyan tayo ng kagalingan. Yun po ay gumagamit ng tao para makuha tayo, para lumapit tayo sa Kanya. Siguro po, sa mga karanasan na nakita ko na rito, mula noon, talagang napakarami na. At kung isasabihin ko pong lahat, baka po abutin tayo ng dilim, hindi mayari sa dami na po ng pagpapala na ibinigay sa akin ng Ama. Kaya po, kahit na lang po ako nahihirapan, nagsisika po ako na dumudulog, nagpupunta rito para po patunayan ko sa Ama na ako ay marunong tumingin ng utang na loob sa Kanya. Unang-una po sa Ama at sa Apo Konseng na Kanyang kinalugdan. Tunay na hindi ko po siya makakalimutan. Kaya sa inyo pong lahat ng mga tagasunod, mga pasyenteng kamukha ko, manalig lang po kayo, maniwala kayo at tanggapin po natin ang buo ang ating Panginoon sa ating sarili at tutulungan niya tayo. Sabi nga po noong nakaraang araw, kapag tayo ay sumunod at naglingkod tayo sa Kanya, tiyak, merong gagawin ang Panginoon sa atin at tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Muli po, magandang umaga po sa pahapunang ito. Salamat po. Salamat po, kapatid na Kaps. Napakaganda po ng mga pinahayag ng ating kapatid. Sana po may natutunan po tayo na ang pagpapahalaga sa lugar na ito ay napakalaking biyaya sa atin. Ngayon naman po ang aking katawagin ay ang ating kapatid na Pilar upang mag-alay ng isang awitin. Dalawa pala. Dalawa daw po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kay buti ng Ama. Inakay po ako ng Panginoon sa dakong ito. Nung bago po ito, payak na gawain. Talaga po ang kay buti ng Diyos. Tuwing, ano po yun, may panalangin dito, nung bago pa lang po ang mahal na apo, doon pa lang po sa tahanan. Tuwing hapon po yun, 6:00, may dasal, magpupuri. Na ano po ako sa pagpupuri sa Panginoon. Kasi ang mga nagpupuri po noon, mga Jonda, mga senior citizen, mga may edad na po, parang laging may pasyon. Ano po, saan ba si Nanay Rosie? Sabi ko po, ako po, talagang bata pa, gusto ko nang umaawit. Kahit yung awit, ayaw sa akin. Ano po? Nakiawit-awit po ako. Talaga pong iba ang nadama ko. Kaya po tuwing hapon, tumutungo na po ako dito. Hanggang sa akin na po ibinibigay ng mga teenager yung mic. At ako na po pinaawit kami po ni Cecilia. Kahit po yung awit namin ni Cecil, sabi nga niya po noon palikwad-likwad. Subalit kay buti ng Ama, pinagkalob na po ngayon yung aming mga kasama ditong koro. Kaya yun po ang pag-aking sa akin ng Panginoon sa dakong ito. Kaya kung isasalaysay ko po lahat, sabi nga po ni Tatang, aabuti ng maghapon. Ganon din po ako. Alam ko po marami ang gustong magbahagi ngayon, kaya awitan ko po kayo. Para po sa lahat. Ito din po ay awit namin ni Cecil noon, nung bata pa po kami. Gustong-gusto po namin awit ito ni Cecilia. A cappella.
Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y pinako na tanggapin ko si Jesus aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin ka. Kay ganda ng mundo, bigay niya. Bawat araw mayroon kang pag-asa. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Isa pa. Ano naman po ito para magising kayo? Ano lang po, It's time for us to make our dream come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to change ourselves and show the world that we still care for man, and we'll lead them down. We'll lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is one. If we must change ourselves, call on God for our God. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Pilar. Ang aking pong tatawagin, si Tita Dory.
ay ang ating kapatid na Dory. Muli, Ama, papuri pasasalamat sa iyo sa araw na ito na kami muling inakay mo sa dakong ito. Salamat, Ama ko, sa kapahintulutan mo na ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang ibahagi kung paano nga ba ako naakay sa dakong ito. Muli, Ama, walang hanggang papurit pasasalamat sa iyo. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, parang mga nakasimangot na. Di po ba kayo masaya? Masaya. Napakaganda po ng klima. Di po ba? Hindi mainit. Di po ba? Hindi naman gaano malamig. Paano nga ba ako naakay sa dakong ito? Taga rito lamang po ako. Hindi po ako yung kabiyak ko. Nakapangasawa po ako ng taga rito. Nung una po, bago lang po yung gawaing ito, isa na rin po ako sa nagtutungo doon po sa silong ng bahay, katulad po ng kapatid na Pilar. Tuwing ika-anim po ng hapon, doon po nagsisimula, nagpupuri, nananalangin, nagpupuri, pagkatapos po mensahe. Tapos po yung mga dumudulog sa mahal na apo, yung mga may karamdaman. Subalit sabi nga po, takda-takda. Noong mga panahon po yun, tatlo po yung anak ko, yung panganay ko at yung kabiyak ko ay nasa Maynila. Ang kasama ko lamang po dito yung pangalawa at bunso ko. Magtatapos ng elementary yung bunso at high school. Mga panahon pong yun, siguro nga po hindi patakda talaga yung kapuspusan na yun. Makamtan ko, manaka-naka na lang po ako nagtutungo. Sapagkat kahit po ako noon, ang akala ko yung gawain ito doon lamang sa mga may karamdaman. Kasi po nakikita ko din po noon na halos may mga karamdaman na mga tumutungo. Kaya natigil po ako noon. Subalit, sabi nga po, kapag takda na ipagkakaloob ng Ama. Year 2007, June, na maramdaman ko ang muling pag-akay ng Panginoon sa dakong ito. Nung una nga po, nagninilay ako. Bakit ganito nararamdaman ko? Sa tuwi na po yung sidhi ng damdamin ko na makarating sa dakong ito kapag oras na po, tanghali, nagkukumahog na po ako. Maghapon po kasi ako sa bahay. Maghapon po yung mga anak ko sa eskwelahan. Kaya ako lang po ang naiiwan. Noong mga panahon po yun na wala pa ako dito, natuto rin po ako mag-tong-it. Pero hindi po ako yung talamak. Kung talagang lang po, libang. Kasi wala nga po ang kasama sa bahay. Kumbaga, yung barya-barya lang. At saka talagang may oras po ako after lunch, tsaka hanggang 5 o'clock. Natuto rin po ako noon. Subalit, sabi nga po, siguro nga, talagang hanggang sa, naiwasan ko rin po yun at ako naman ay nalibang sa cross-stitch. Doon po nauubos yung oras ko ng mga panahon na yun. Hanggang sa dumating ang takda na tuluyang ako ay maakay sa dakong ito, June 2007, na naging iba ang pakiramdam ko, na sa tuwi na ang sidhi ng damdamin ko na makarating sa dakong ito. Talaga po pagka oras na yun, nagkukumahog ako. Kahit po noon, nung mayroon po nga isang pagkakataon na sa baliwag ako, hindi pa po tapos yung gagawin ko doon. Pero nung pagtingin ko sa oras, talagang malapit na yung gawain. Umuwi po ako, natatandaan ko sa tricycle, nakasabay ko pa si Tita Bebot. Nagkakwentuhan po kami. Ang sabi nga po niya, tutungo siya dito. Ang di daw niya po malaman kung bakit hindi makita-kita yung susi ng kanyang sasakyan kahit saan hanapin. Subalit hindi naging balakid sa kanya yon upang hindi makatungo dito. Talagang pinaglaban niya rin ang pagtungo dito. Ganyan po talaga ang Panginoon kapag talagang ikaw ay kanyang inakay. Sabi ko nga po na ibahagi ko na rin,
sapagkat karamihan nga po sa mga naakay sa dakong ito nang dahil sa kanilang karamdaman. Sabi ko nga po, bagamat may kaliitan ng katawan ko, subalit ako'y naakay sa dakong ito nang hindi dahil sa karamdaman. Hindi man po ako, hindi rin naman po yung mga mahal ko sa buhay. Kaya po ako'y naakay sa dakong ito. Di po ba, ang iba po, hindi man siya, yung mga mahal sa buhay naman na sinasamahan nila. Ano po? Nagpupurit na papasalamat ako sa Ama. Sabi ko nga po noon, nag-iisip ako, bakit ganun? Parang lagi kong hinahanap ang dakong ito. Wala naman akong karamdaman. Subalit yun nga po, yung pala isang kaparaanan. Tandang-tanda ko po, madalas po ako doon sa likod na yan, nakaupo. Nakaupo ako at kapag nagme-mensahe na po ang mahal na Apo, parang galak na galak ang puso ko. Ang mensahe po niya, lagi pong pangkalahatan, di po ba? Subalit di ko maano sa damdamin ko. Bakit lumuluha ako? Hindi ko alam kung bakit patuloy akong lumuluha habang nakikinig ako sa kanya. Yun po talaga. At pagkatapos naman po nun, parang ang luwag-luwag ng pakiramdam ko. Sa katotohanan po, naakay ako sa dakong ito na wala naman po ako masyadong dalahin. Siguro nga po takda na dahil yun po pala may gampanin na po sa dakong ito. August 27, August 27, 2007, nang ako ay mahirang. Kaya magwawalang taon na po ako sa August. Nung ako po ay nakakay sa dakong ito, alam niyo po ba, wala nang tao. Pero nakaupo pa rin ako dyan. Tapos nung panahon po yun may haplusan pa. Pero sa araw-araw na pagtungo ko dito, wala pa sa 5 daliri ko na nagpahaplos ako. Sapagkat wala nga po akong nararamdaman. Ang minimithi ko po kasi noong panahon na yon, ang mahal na Apo ko ay nasa adoration. Tapos yung gusto pong pumila, may idudulog, pinapapasok po isa-isa. Araw-araw po yun ang minimithi ko. Pero wala po akong dinudulog sa mahal na Apo. Ang minimithi ko ay mabasbasan ako. At pagka naman po naganap na yon, galak na galak ang puso ko, uuwi ako. Minsan nga po nauuna pa yung mga alagad na umuwi kaysa sa akin Yun po kasi yung naramdaman ko. Yung pandamang ibinigay sa akin. Yun po ang naging kaparaanan. Akala ko nga po wala akong karamdaman. Meron pala. Doon ko lang naramdaman sa isip, sa kalooban ko. Hindi naman po ibig sabihin na may karamdaman ka sa isip nawawala ka na sa lisya, di po ba? Kundi yung lagi kang may pag-aalala, lagi kang may takot, lagi kung ano-anong mga katulad nga po na sabi ni Tita Beth noong mga panahon na yun, para akong scriptwriter na yung magaganap sa buhay mo, parang sinusulat mo na at madalas naman puro negative. Subalit yun po ang nawala, pinagaling sa dakong ito. Nagkaroon po ako ng kapayapaan, ng kaisipan, nagkaroon po ako ng kapanatagan ng kalooban. Nang ako ay akayin niya sa dakong ito at ako naman ay nagpaakay. Salamat sa Ama, sapagkat hindi po nasayang ang pag-akay niya at nang ako ay magpaakay. Sapagkat ngayon po, talaga pong napakabuti ng Ama, sabi ko nga. Sa kabila ng mga may pinagdaraanan ka, naku sa dating buhay mo ay parang malulubong ka. Pero ngayon po, patuloy at patuloy na lumalaban. Nagkakaroon ng kalakasan na alam ko pong bahagi ng Ama. Nasa kabila ng mga pinagdaraanan liwanag sa tuwin ay tinatanglaw niya. Patuloy at patuloy na nakatayo, lumalaban, na ipinaglalaban siya. Sapagkat ito nga po ang lagi kong dulog sa kanya. Ama, yamang ako ay inakay mo at ako na may nagpaakay sa iyo. Sa tuwin ay gabayan patnubayan mo ako, puspusin ng iyong banal na espiritu upang di naganap na mawalay pa sa iyo. Yun po ang lagi kong pinananambitan sa kanya. Kaya tayo mga kapatid, tayong mga inakay niya sa dakong ito, napakapalad po natin. Napakapalad natin na tayo ay nagpaakay sa kanya sapagkat tayo rin po ang nakikinabang, di po ba? Tayo rin ang nagbebenepisyo sa pag-akay niya sa atin sa dakong ito. Kaya, yamang tayo ay naririto, pahalagahan na po natin kung ano yung mga pinagkaloob niya sa atin, ibinigay niya sa atin. Pahalagahan at ingatan natin. Huwag na nating mitiin pa na mawalay tayo. Di po ba napakasarap sa piling niya? Nasayang po ba yung pag-akay niya sa inyo? Nasayang po ba yung kayo ay nagpaakay naman? Hindi po ba? Talagang
tayo ang nakinabang at nagpinipisyo sa dakong ito sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Conching na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, marami siyang ibinigay na biyaya at pagpapala sa atin, hindi man material ito. Di po ba? Ang katatagan, tibay, kalakasan, katotohanan po na minsan may dumarating pa rin ang kahinaan. Subalit na doon mo po nararamdaman ang pagkilos ng ating Panginoon, yung gabay niya, yung patnubay niya na ibinibigay niya, yung ibang pakiramdam na idinulot niya sa dakong ito. Kaya napakapalad natin mga minamahal ko na tayo ay naakay sa dakong ito. Kaya nga po, ang laging ibinaibilin sa inyo, yamang tayo ay nagpaakay na, huwag nang mitiing mawalay pa, kundi mahalin at ingatan natin kung ano ang nakamtan natin sa dakong ito. Mapalad tayo, hindi nga lahat po ng mga anak niya na inaakay ay nagpaakay. Kaya mapalad tayo na nagpaakay sa dakong ito. Muli mga minamahal na kapatid ko, anuman ang naging kaparaanan, kaya kayo ay naakay sa dakong ito. Ito ay inyong pasalamatan. Sapagkat sa kaparaanang ito, kayo ay natungo sa dakong ito. Doon nyo nadamat nakilala ang dakilang Ama nyo na nagbibigay pala ng lahat sa buhay ng mga natin. Ano po, muli mga minamahal na kapatid ko, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Maraming salamat po, kapatid na Dory. Tamang-tama po at katotohanan ng mga tinuran niya na sa pagtungo natin ditong lahat, yung pong tayo inaakay para sa Panginoon, wag po natin itong sayangin. Tatawagin ko po ang ating kapatid na Leng. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Naiinip na po ba kayo? Huwag po, ano po, sapagkat ang presensya ng ating Panginoon ay kapiling natin sa oras na ito. Amen po. Buhay na nakamasid sa bawat isa sa atin. Tinitignan ng ating katapatan. Kung tayo nga po ba ay magiging matapat, ano po, sa kabila ng batid natin na wala ang ating kinalugdan o ang mahal na Apo Conching. Tinitingnan niya kung may maiinip na, gusto na umuwi. Amen po ba? Kung si kapatid na Pilar nagbahagi kanina na lilikwad-likwad at majojonda na daw po ang mga umaawit, kaya naman po ako naka-entra sa choir. Wala po sila sa timing. Kaya po, kinuha ko rin yung mic. Ano po, kasi umiiling po yung aming pianisto. Nakikita ko po. Kaya po, hindi naman sa pagkukwang po. Kaya lang po, medyo may kaalaman po ako sa music dahil talaga po bata pa lang po ako sumasali na ako sa mga singing contest ano po, at sa choir po. Kaya po, tawanan kami kanina doon. Kako, si-share ko din kako yun, na ikaw majojonda yung mga kasama mo at palikwad-likwad pa yung kanta nyo, sasabihin ko naman, wala kayo sa timing. Kaya umentra naman ako. Amen po ba? Tinawag po ako ng Panginoon sa punto ng buhay ko na walang-wala po akong pag-asa. Kaya po ako nakarating dito sa dakong ito. Siya po ang nagbigay sa akin ng pag-asa kung paano patuloy na mabuhay. Sapagkat siya po ay buhay na buhay, mahal na mahal po niya ako at sa tuwin na po ay may magagawa siya. Kaya siya ay aking pinagtiwalaan. Amen po ba? Narinig ko po kanina kay Tatay Berting na, tama po ba? Erning po, Erning. Binanggit po niya yung alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya yun na lamang po ang tumiwas sa akin. Kasi nag-iisip ko kung anong pwedeng awitin na maaaring sundan ni Tatay Pepe. So para sa inyo po ito, namnamin po ninyo na bagamat ang wala po ang ating kinalugdan, ang ating mahal na Apo Conching, ang Espiritu niya ay kapiling natin sa oras at sa araw na ito. Amen po? Kaya po para po sa inyo lahat.
kung may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah, hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah, hallelujah. Upang tayo ay kunin. Mayroon pong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroon pong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karabay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, saan di kan kaibigan mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasay lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, saan di kan kaibigan mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay.
siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo siya noon, bukas, ngayon. Sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Amen po ba? Sa habang panahon, Kapampangan, ano po, ang Diyos lamang po talaga ang ating maaasahan. Amen po ba? Sapagkat sa tuwing na po sinasambit na ang tao may pagkasawa, subalit ang Diyos, hindi riyan, walang sawa. Amen po ba? Kaya po, maraming salamat po. Ngayon naman po ay isang anghel naman po ang mag-aaling ng awitin, si Miguel. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon, andito na, ikaw, ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon, andito na, ikaw, ang pag-ibig na hihintay. Sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ikaw ay pag-ibig ko, ikaw. At kung di pa o isip ng kasama kang habang buhay, ikaw ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon andito na, ikaw, ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon andito na, ikaw, ang pag-ibig na hihintay. Sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ikaw ay pag-ibig ko, ikaw. Nakakatuwa po, ano. Sa edad na 3 taon, nakita po ninyo yung pag-awit niya. Ngayon po naman ay atin pong isusunod ang ating Mami Beth Chico. More pa daw, Miguel eh. Gusto pa nila ng isa, yung maghintay ka lamang. Gusto namin yun. Favorite namin yun. Maghintay ka lamang. Ay, ayaw na. Ayaw na. Oo, ayaw na talaga. Okay. Favorite ko pa naman, Miguel, yun eh. Dapat ay nang kinanta mo eh. Okay po. Ganun ang bata, hindi mapipilit pagka ayaw na, ano. Hindi na talaga mauuto. Ang tema po ng ating kapatid ay napakaganda sapagkat sa bawat kaganapan sa ating buhay, may purpose si God. May layunin ang Panginoon. Kung tayo po ay sadyang kikilala sa Kanya at magiging positive ang pananaw natin sa buhay, sa lahat po ng kaganapang nagaganap sa buhay natin, meron siyang magandang layunin. Kuminsan lang po, gawa ng ating kulang na pananampalataya sa Kanya, pag merong naganap sa buhay natin na hindi kaaya-aya sa atin, akala natin ay isang parusa. Subalit ang Diyos ay hindi mapagparusa. Sa lahat ng kaganapan, meron siyang magandang layunin.
Paano nga po ba ako naakay sa banal na lugar na ito? Nabanggit ko na po sa inyo noon, 2006 po, nang maakay ako dito. Tandang-tanda ko po yung petsa, January 11. January 11. At nung mga panahon po na yon, bago pa ako naakay, yung number 3 po napakalaking numero para sa akin. Ang mga kaganapan po sa buhay ko, nang maramdaman kong akayin ako ng Panginoon, ay laging may koneksyon sa number na 3. Kaya po pala, yung po palang number na 3 ay napaka-significant sapagkat yung po pala ang number ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya favorite ko po yan. Kaya nga po nang inakay po ako ng Panginoon dito ay January 11. Ang January po ay pang-unang buwan ng taon. Amen. At ang 11 po, pinagsama-sama ko, January bilang unang araw ng buwan ng taon, tapos po yung 11, 1 plus 1 plus 1, nagsuma pa po rin siyang 3. Kaya po para sa akin talaga, ang number 3 ay napaka-significant sapagkat yan nga po ang numero ng ating Panginoon na pinagtitiwalaan ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi ko po alam kung bakit na lang po natagpuan ko na lang po yung sarili ko na lagi na po akong nagpupunta dito. Nagsimula nga po iyon sa pagdalo ko sa mga paghayo. Sa tuwinang inihahayo ang rebulto, meron na po ako talagang kakaibang nararamdaman na sa bawat paghayo. Hinahanap ko po kung nasaan at ako po ay sumusunod. Sapagkat naramdaman ko po yung special na treatment sa akin ng ating Panginoon. Nung mga panahon po na yon, kahit ako'y nakapagpabendisyon na sa isa sa mga alagad, uutusan pa po ng banal na Espiritu ang kapatid na Cecil upang ako'y hanapin. At kapag ako'y nahanap na, meron pong magandang mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon na for the first time in my life, noon ko lang po naranasan na ang Diyos pala ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng tao na kanyang pagtitiwalaan. Akala ko po, ang Diyos walang tinig. Pero hindi po pala. Ang Diyos po pala ay may tinig na pararaanin sa isang kapwa mo nilalang para yung mensahe niya maipaabot sa iyo. At ganun po yung nangyari sa akin. Marami pong magagandang mensahe sa akin ng banal na Espiritu na pinadaan niya sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya hindi ko po pinapalagpas yung araw na hindi ako pipila sapagkat pinapanabikan ko yung bawat mensahe ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na ituturan sa akin. Yun po yung naka-attract sa akin eh. Na-attract po ako dun sa mga salita ng banal na Espiritu para sa akin. Kaya yun po yung naging dahilan kung bakit araw-araw talaga hindi ko po matiis na hindi talaga ako makasunod sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy saan man po siya ihayo. Hanggang nung year 2006, kung hindi pa ako nagkakamali, in-stop na po yung paghahayo. At dito na po siya nanahan. Natindig na po yung dambanang ito. At nang matindig na po yung dambanang ito, hindi na po ako masyadong nahirapan sa pagsunod. Sapagkat isa na lang yung lugar na pinupuntahan ko. Dito na lang ako nagpupunta. At isa po sa mga mensahe ng banal na Espiritu, kadahilanan kung ba't ako inakay. Sa bendisyon po niya sa akin, pinatungan po ako ng kamay sa aking noo. At ang sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, mayroon kang gagampanan sa gawaing ito. Tandang-tanda ko po yan. Ang sabi po niya, isusulat mo ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo. Tapos na po kasi yung panahon ng Kristo eh. Ang Kristo po, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. Subalit ang panahon po ngayon, wala na pong Kristong magkakatawang tao, mamamatay at muling mabubuhay. Kundi yung pong panahon natin na ito ay panahon na ng
Espiritu Santo. Kung kailan ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At nangusap po siya sa akin na ang sabi nga po, susulat mo ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo. Siyempre po, nung una, meron akong mga katanungan. Sabi ko, paano ako makakasulat ng aklat? Paano ko isusulat ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo? Nang makarating ako dito, pang-6 na taon na ng mahal na Apo Kunching sa kanyang paglilingkod, pagtanggap sa misyon na pinagkaloob sa kanya. Kaya sabi ko, kung ako'y aatasan, paano ko isusulat yung mga kaganapan nung unang taon? Wala akong alam, hindi ko pa kilala ang Apo Kunching noon. Nung unang taong siya ay binahaginan kung paano niya tinanggap yung ata sa kanya, wala po akong kaalam-alam doon kasi nga po nang dumating ako dito, pang-6 na taon na ng pagtanggap ng misyon ng ating mahal na Apo Kunching. Eto at inyaata sa akin na isulat ko daw yung aklat sa panahon ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, mula year 1 ng Apo Kunching to the present, 2007, isusulat ko ang mga naging kaganapan. Ang hirap, di po ba? Wala naman akong alam paano ko yung maisusulat. Subalit, ang salita ng Ama ay walang pagkabula. Isang araw, 2006 po noon, bago-bago na akong sumusunod dito, hindi naman po ako tulog, hindi naman po ako gising, pero parang may nangungusap sa kaisipan ko, mga 4:00 ng madaling araw. Ang sabi po ng tinig ay ganito, simulan mo na ang pagsulat ng aklat na pinapasulat ko sa iyo. Yan po yung idinidikta sa kaisipan ko. Siyempre po, hindi po ako agad makatalima. Nung bandang 6:00, matindi na po yung udyok sa akin. Pinababango na ako at ang sabi po niya sa akin, susulat ka na aklat sa panahon ng Espiritu Santo at ang titulo ng aklat na susulatin mo ay sa piling ng Espiritong Banal. Yun po yung title na ibinigay sa akin. Sa piling ng Espiritong Banal. Sabi ko po, God, paano ko po ito sisimulan? Nangungusap po, may nangungusap sa kaisipan ko. Ang sabi po niya, ang aklat na susulatin mo ay bubuuin ng 3 kabanata. 3 yugto. Sorry, hindi kabanata. 3 yugto. Hindi ko po alam yung yugto. Ang alam ko lang po ay kabanata. 3 yugto ang aklat na susulatin mo at ang bawat yugto ay bubuuin ng mga kabanata. Yun po yung mensahe sa akin. Bali, June po noon, June 2006 po, nang diretsahan ko nang matanggap yung mensahe. Kaya hindi pa ako nag-atubili. Alam ko po na banal na espiritu yung nangungusap sa akin at sinabi po na ako ay gagabayan niya. Kaya nga po, nung mga panahon na yon, pag po yung mister ko, yung kabiyak ng puso ko ay hindi natutulog sa bahay, ano po kasi siya pulis sa CIDG po siya. May araw na naka-duty siya 3 times a week. Pag po naka-duty siya, na wala naman akong kasama sa bahay, dito po ako natutulog sa dormitoryo. Hindi po ako natutulog magdamag. May baon po akong laptop, maupo po ako dun sa laptop at ididikta sa akin kung ano yung mga dapat kong sulatin. Alam niyo po mga kapatid, 3 yugto ang inyata sa akin. Sinimulan ko po ng June, July, August po, nayari po yung aklat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung unang yugto, yung pong history, kung paano po nagsimula itong gawain. Hindi ko po alam kung paano ko nabuo. Kung may hawak po kayo ng aklat na yon, pakibuksan nyo na lang. Yung iba po, nag-interview po ako. In-interview ko po yung mga naunang